Welcome back to the channel, guys. Sounds Good 88 again. So, yun sa makita nyo naman sa sa title ng video natin. So, ano to, yung update sa not only to Wasabi but also kay Puti, yung four wheels natin. So, yung title natin is Power Supply or Batteries. So, um, gusto ko i-share sa inyo, no? So, mga, kailan ba? Mga January, uh, iniisip ko kasi magpalit na ng, battery ng sasakyan natin and yung 6R natin, no, ni Wasabi. So nagre-research ako, and of course nung unang panahon, nung may yung first big bike ko was yung FZR 400 RR. Ang sikat na battery nun sa mga nagbi-big bike nun is Iwasa. So ngayon kasi meron ng mga, meron ng mga Amaron or mga iba-ibang brands, ganyan. Tapos sa kotse, ang sikat naman nun, ang battery lang yung time na yun is Motolite. So, nag-stick ako doon. So, si Wasabi, ang nakakabit sa kanya is Iwasa. Tapos, dito naman sa kay Puti is Motolite na gold, yung black. So, January, hindi, hanggang December pa pala, December pa. So, iniisip ko na magpalit. So, sabi ko, pero malakas pa naman yung mga batteries nila and all. One click naman sila lahat nung December. Tapos, came January and Feb. Excuse me. Tapos, yun. So, decide ko magpalit nga. So, nag-research ako. So, I came up to yung mga bagong batteries. Hindi naman siya bago, matagal na rin naman siya, about mga 7 or 6 o mga 7 years na sa market nung unang linabas or something. Pero I'm sure sa ibang bansa meron na rin nag-try yung lithium, yung dun sa mga viewers natin or mga members natin, no? Yung lithium, yung parang battery ng cellphone. So, sabi ko, so nag-research din ako for siguro mga 2 months din ako nag-research. So, ang una, yung power niya, yung capacity niya, yung longevity niya, mas matagal. Plus, meron siyang mga warranty. So, nagtanong-tanong ako sa ibang forums na member tayo. So, feeling ko, yung gumagamit ng lithium, konting-konti lang. So, tataka ako bakit ganun. So, sa isang forum lang may sumagot sa akin, pero 3 or 4 na forum yata ako. Or Facebook page. Parang isa lang ang sumagot sa akin na magandang feedback, no? Tapos nagtanong din tayo sa several friends natin na nagbi-big bike. Yun. So sabi naman nila, depende daw dun sa motor and dun sa, kasi may na-try sila sa ibang model na palpak, parang nagdi-discharge daw yung battery ng parang overnight lang or 2 days. So, syempre, kakatakot, di ba? So, okay. So, yung isa naman sumagot sa akin, depende sir sa brand. Kailangan branded yung bibilin mo and all. So on and so forth. So, syempre, bottom line nun sa akin pa rin. Kasi, syempre, kumbaga, depende pa rin eh. Ako pa rin makakasagot nung kung applicable ba siya or not and all. Ang tingin ko kasi, number 1, kaya konti lang gumagamit, is bago pa. And close to that is yung price point. Pricey po talaga siya sa pricey talaga siya.
parang almost double the price ng ano. Depende sa battery kung ano yung current na gamit mo na lead acid, which is yun yung conventional na battery natin, yung may liquid pa sa loob, parang gano'n. So, yun. So, after, after 2 months na research, basa-basa and all. So, syempre, yun nga, nag-decide na rin ako to have a change. So, nag-decide tayo na palitan sila both. So, medyo, mahapde. I mean, price, siya, mahal. Pero, yung good thing kasi, dun sa brand na nakuha ko, dito sa 4 wheels, 5 years yung warranty niya. So, ano yun? Sobrang ganda yun, 5 years no warranty. Basta maalagaan lang. Sa motor naman, 2 years. Pero, according to dun sa brand na kausap ko, yung sa motor daw, maabot ng 4 years basta alaga lang sa gamit, sa start, and yung ganon. So, sa kotse naman, wala akong masyadong problem with that kasi itong car natin, gamit-gamit naman natin yan ng almost every day. So, pahinga lang yan siguro the most twice a week or thrice a week the most. Pero most of the time, 5 day, Monday to Friday ang gamit yan. So, okay. So, yun na nga. To cut the long story short, nagpalit tayo. So, eto, papakita ko na sa inyo. No? Para makita niyo yung brand. So, ano ba advantage? Okay. So, kanina lang to napalitan. Kanina lang to kanina pa, kahapon. Tama. So, kahapon lang to napalitan. So, ang sabi sa akin, okay. So, sama kayo. Yan. So, kanina lang to napalitan. So, yan guys. Mga sir. So, maganda sa kanya, may built-in na siya na voltmeter to check kung ano nga yung tawag dito, yung yan. So, 25%, 50%, 75%, 100%. So, yan, malaking tulong to have it, check and all, na mamatay naman ng kusa yan. So, yan. So, okay. So, dito naman, okay, wasabi. Teka lang. Pagod. Init na kasi guys no? Sobrang init na eh. Hindi naman sobra pero pabawas na yung lamig. Ramdam na yung difference. So, yan. Yan. So, ganun pa rin. So, 100, 25, 50, 75, 100%. So, parehas silang may parehas silang may meter, yung voltmeter. Yan. So, kung mapapansin nyo, may ganito siya. Tsaka ganito, nilagyan ko. And nilagyan din nung installer, which is very good. And this one, may ito. Kasi
Tsaka to, kung mapapansin nyo, yung height niya mas mababa plus siguro mga half inch or an inch shorter. Yung height niya mas shorter siya. Ito ganun din. Pero yung length niya same. Yung sa car, sa four wheels lang ang mas shorter. Pero yung height nila both maiksi. Excuse me. Yun. So, yan. So, parehas ko na silang, sinabay ko na yung papalit. So, eto. Nandito yung yan. Yung battery niya. Motolite. Tapos, ito. Yung battery naman ng Iwasa. So, yun. Yung advantage niya over the conventional or yung traditional na bats natin is yung weight. Yung weight, yun yung isa sa reason ko kung ba't ako nag-go with lithium ion. Okay, so ito walang exage. Yung battery na 1SM na Motolite Gold, siguro mga 7 kilos. More or less. Hindi, at least. Sabi mo ng 6 kilos, at least. Talaga mabigat siya, guys. Okay. Yung sa kotse, itong yung lithium na to, ang brand pala niya is GR. Okay, parehas GR yung brand nila. Ito siguro nagwe-weigh siya ng mga 1.2 kilos or 1.5 kilos. Over 6 kilos na lang conservative. So, that is more than half of the weight ng battery. For me, kung nakasubscribe kayo sa akin, mapapansin nyo, lalo na sa mga hilig ko sa sasakyan, sa motor, even sa sapatos, medyo mahilig. Hindi, factor sa akin yung magaan. Okay, plus of course, performance. So, yun. So, ganun yung difference niya. More than half. As in, more than half. I can prove that. Tapos yung sa motor naman natin, sa bike natin, siguro itong Iwasa, siguro mga nasa 2 kilo or 2.5. Yung bike specific para kay Wasabi. Siguro yung GR na G3 ba? Nakalimutan ko na, guys . So, basta yung bike specific, basta parang 600 to 1,000 cc yung kinabit sa kanya . So, siguro mabigat na, mag-e-exage na ako doon sa bigat niya. Siguro mga 600 grams. Tama ba ako, guys? Pag 1,000 grams is 1 kilo . Pero basta, I don't know, basta ganun. So, mga 600 or 600 grams siya over 2.2, 2.5 kilos. Or sabi mo na lang 2. Conservative. So, ang laki. More than half yung... As in, nung binuhat ko, akala mo laruan. Ganun yung dati. So, ganun yung feels niya. So, yun. Tapos, second was yung power niya, yung performance niya. So, sabi nila mas lalakas, mas gaganda yung takbo ng engine, kasi syempre yung mga modelong sasakyan ngayon, di ba, yung power steering nila, electronic na, syempre more on ganun. Sa motor naman, yes, over
puro electronics na rin, 'di ba? Yung traction control, ah, yung mga ganun, quick shifter, yung ECU niya, yung mga ganung bagay. Ano pa ba? Basta yung mga LED lights niya, naka LED lights na rin. So more on towards ano na nga, lalo na yung mga modelo ngayon, yung mas modelong sasakyan, di ba? So, yun, tinry ko. So, uh, update ko kayo kung ano yung performance niya. Okay, kung ano yung feels, kung ramdam ba yung difference or not, or same as the conventional lang na parang nagpalit ka lang ng ng bagong battery. Pero yun, so gagamitin ko mamaya itong sasakyan natin. So gagamitin ko siya mamayang gabi para bukas lahat yung ilaw, tapos naka-LED na rin to all the way, pati naka rear fog. Okay, yung rear fog na pang Euro, kasi binuo ko to Euro concept eh. Tapos ito naman, ano pa ba to? Naka-integrated tail light na yun. So tapos yun. So yun. So update ko kayo sa next video kung ano yung mamayang gabi ito gagamitin ko, tapos siguro some other day ito. Tapos ayun, ito pa pala. Tapos yung binilan ko sa GR, sa LED Light PH, in-encourage nila ako to buy this, yung battery charger or battery tender, na ito daw yung version 2 na okay. So anyways, yan. So 1.5 siya. Kasama na dito is, wait lang, pakita ko na rin. Yung charger niya, nakikita niyo ba? Yung cables niya for the car and for the okay, yan yun. So may selection siya, at advantage nito, pwede ka mag-charge ng yung lead acid, yung normal na battery ng sasakyan or ng bike, ng motor. So yun, so 1.5 lang. So kinuha ko na rin. So kasi medyo malaki siyang investment, so might as well protect the investment that you made, di ba? Saka personal ko naman nagamit tong mga to, hindi naman ako nagbabuy and sell or something, di ba? So talagang alaga tayo, and I'm pretty sure dun sa mga nakatutok sa channel natin, alam nyo na medyo maselan tayo dun. Okay, so yon. Ito pa pala, diba, ang dami kong update. Pasensya na, hindi ako nakapag-update masyado. Okay, nung ginamit ko to, yung last video ko, nagpunta kasi ako ng Tagaytay via Calax. So South Super Highway, tapos Calax, tapos Tagaytay, ikot lang dun, tapos balik ulit Calax, tapos Shelman Plaza, and then after that pahinga doon, then uwi. Okay, technically dapat yung biyahe ko na yun diretso na akong uwi from Calax, South Super, and then dito na uwi na sa bahay. Kaso kung mapapansin niyo yung takbo ko noon, actually ganun lang yung takbo ko, hindi ko na lang na-record yung sa sa S-Rex, tapos na-record ko na lang yung pabalik na, kasi isang bat lang yung dala nung nakalimutan ko yung spare battery nung GoPro. Tapos nagpabalik ako, nag-charge ako noon eh. Nag-record na ako dun sa toll gate. Ngayon, napansin ko, nung papunta ako kasi hindi na ako huminto ng Tagaytay eh. Bumalik na kagad ako ng Calax, tapos after toll gate ng Calax, dun tumabi ako, dun na ako nagpahinga, nag-on ng natin, ng GoPro. Nung napansin ko guys, nung pauwi ako, dapat nga diretso na ako, hindi na ako mag-stop over
ng Shell Mamplasan. Alam nyo, yung naramdaman ko, napagod ako. Hindi ko alam bakit. Parang all of a sudden, medyo pagod ako. So, inisip ko ngayon. So, sabi ko, bakit ako pagod? Actually, hindi yun yung first time eh. Yun yung last time na nag-decide ako. Na which brings to, napagod ako kasi ang ingay nung exhaust. Napapagod ako pala. Mapapagod ka pala pag masyadong maingay yung exhaust niya. So, paano ko nalaman? Kasi, nung time na yun, malamig. So, technically, hindi ako pagod. Kasi, hindi pagod. Yung masarap yung katawan. Komportable kasi malamig. Tapos, ang takbo ko nun is around 70 to 90. Tapos minsan nagwa 130 sa Calax. Sa highway. Tapos, yung sa Calax, parang 70 to 90 lang ako or 95, ganyan. Tapos, makikita nyo sa video, sobrang sela nung may makatsabay akong truck or sasakyan. Kasi parang mga 11 na yun 11:30 ng gabi. And weekday yun. Tapos sabi ko, tama yung mga conclusion ko for the past few weeks na nakakapagod siya pag masyado siyang maingay, masyado siyang galit. So, what I did was, eto kasing M4, so nasa akin din yung yung BB killer niya o yung silencer niya, nasa akin pati yung secret niya. So what I did, punta akong EA Ninja dito sa may Danghare kay Sir Gerson. So pinakabit ko sa kanya. So eto, sound check tayo guys ha. Eto pala, papakita ko muna pala sa inyo para makita niyo. So, ito yung itsura ng may silencer or DB killer. So, okay, testing natin. Okay. Aray ko. Nablock pa. Okay. So, yan. So, kita nyo naman talagang cold start. Okay, going back dun sa exhaust. Ngayon kasi, ang problema ko kasi, pag nasa, let's say, pag tumatakbo ko ng mga 5,000, 6,000 RPM and above, mga ganun, mga 5. Tapos, lalo na pag nasa low gear ako, yung exhaust kasi natin masyadong umiiyaw. Ano mo yun, parang medyo kumukunit ng kasi nga medyo shorty yung exhaust
kilos natin. Kaya medyo pala nakakapagod pala yun pagka medyo mga isang oras or so ka na yung chill ride lang, yung mga ganun nga, mga 90 lang ang takbo mo, nakakapagod pala siya. Okay, nakakabinging. Alam mo yun, parang pagod ako noon, time na yun. Pero wala naman akong reason para mapagod. Pero napansin ko na yan for the several months before ko mag-decide na ikabit yung TV dealer. So ngayon, anong difference? I don't know kung nakikinig nyo sa video, no? Ang difference niya ngayon, nawala yung ano niya, nabawasan yung mumble, ano ko ba yun? Basta yung pitch niya mas bumaba. Kasi yung dati medyo medyo humihiyaw pagka nasa 6,000 RPM na ako. Medyo basag yung tunog. Ang gusto ko kasi yung parang yung parang stock pa rin na, kasi yung tunog ng 6R and yung 10R, yung liter bike, yung susundan ng 6R, ang tunog kasi nila mababa, yung bassy, kumbaga medyo bassy yung tunog na malalim. Ganon yung gusto ko, hinahabol ko. So nakailang tanggal kabit ako dun sa TV killer, dun sa silencer. So sabi ko parang ito yung gusto kong tunog na para sa akin. Ayoko na yung ganun na, yung masyadong yung yung obnoxious na tunog, yung nakaka-irita o masyadong malakas. So hindi ko masyadong type na yon. So gusto ko yung parang ganyan lang na mababa yung tunog niya, bassy. So teka lang i-re-rem natin, baka makunan sa video. Ayun, ano na siya, tawag dito, nasa operating temperature na siya. Tingnan natin kung marirecord. Yun guys. So mamaya titignan ko kung maganda yung tunog. So again guys, thank you for your time. Okay, if you could please subscribe to my channel, click that notification bell, and again, like I've mentioned, yung lahat ng i-share ko dito is informative, and yung mga positive and negative na mga decision na ginawa natin sa mga hilig natin. So yun, so I hope may napulot kayo, and I hope na until the next video, update ko kayo dun sa performance naman ng ginawa nating batteries, power supply from lead acid to lithium batteries para sa car and para sa bike natin. Again, always drive safe. Thank you for your time. See you around South Scoot 88. Thank you.